Ikadalawampung kabanata. Ang mga manggagawa sa ubasan. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa kwentong ito. Isang araw maagang lumabas ang isang may-ari ng ubasan para humanap ng mga manggagawa. Nang makakita siya ng mga manggagawa, nakipagkasundo siya sa kanila na makakatanggap sila ng karampatang sahod para sa isang araw na trabaho. At pagkatapos ay pinapunta ang mga ito sa ubasan niya. Nang mga 9:00 na ng umaga, lumabas siyang muli, at may nakita siyang mga taong walang trabaho, at nakatambay lang sa may pamilihan. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa ubasan ko at magtrabaho. Babayaran ko kayo ng nararapat. Kaya pumunta ang mga ito sa ubasan. Nang bandang tanghali, muli siyang lumabas at may nakita pang ilang mga tao. Pinagtrabaho rin niya ang mga ito. Ito rin ang ginawa niya ng mga 3:00 na ng hapon. Nang mag-5 na ng hapon, muli na naman siyang lumabas at nakakita pa ng mga ilan na nakatambay lang. Sinabi niya sa kanila, bakit maghapon kayong nakatayo riyan at walang ginagawa? Sumagot sila, dahil wala naman pong nagbigay sa amin ng trabaho. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa ubasan ko at magtrabaho. Nang magtatakip silim na, sinabi ng may-ari sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at bigyan ng sahod. Unahin mo ang mga huling nagtrabaho hanggang sa mga unang nagtrabaho. Dumating ang mga nagsimula ng 5:00 ng hapon at tumanggap sila ng sahod para sa isang araw na trabaho. Nang dumating na ang mga naunang nagtrabaho, inakala nilang tatanggap sila ng higit kaysa sa mga huling nagtrabaho. Pero tumanggap din sila ng ganoon ding halaga. Pagkatanggap nila ng sahod, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, ang mga huling dumating ay 1 oras lang nagtrabaho, samantalang kami ay nagtrabaho ng buong araw at nagtiis ng init, pero pareho lang ang sahod namin. Sinagot ng may-ari ang isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo na bibigyan kita ng sahod para sa isang araw na trabaho? Kaya tanggapin mo na ang sahod mo at umuwi ka na. Desisyon ko na bigyan ng parehong sahod ang mga huling nagtrabaho. Hindi ba't may karapatan akong gawin ang gusto ko sa pera ko? O naiinggit lang kayo dahil mabuti ako sa kanila? Pagkatapos, sinabi ni Jesus, ganyan din ang mangyayari sa huling araw. May mga hamak ngayon na magiging dakila, at may mga dakila ngayon na magiging hamak. Ang ikatlong pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan. Habang naglalakad sina Jesus papuntang Jerusalem, inihiwalay niya ang 12 tagasunod sa mga tao. Sinabi niya sa kanila, pupunta na tayo sa Jerusalem, at ako na anak ng tao ay pagkakanulo sa mga namamahalang pari at mga tagapagturo ng kautusan. Hahatulan nila ako ng kamatayan at ibibigay sa mga hindi Hudyo para insultuhin, hagupitin at ipako sa krus. Ngunit mabubuhay akong muli sa 3 araw. Ang kahilingan ng ina ni Santiago at Juan. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedee, kasama ang 2 anak niyang lalaki. Lumuhod siya kay Jesus dahil may gusto siyang hilingin. Tinanong siya ni Jesus, ano ang gusto mo? Sumagot siya, kung maaari po sana, kapag naghahari na kayo, paupuin niyo ang 2 kong anak sa tabi niyo, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Pero sinagot sila ni Jesus, hindi ninyo alam kung ano ang hinihingi ninyo. Kaya ba ninyong tiisin ang mga pagdurusang titiisin ko? Sumagot sila, opo, kaya namin. Sinabi ni Jesus, maaaring kaya nga ninyong tiisin. Ngunit hindi ako ang pumipili kung sino ang uupo sa kanan o sa kaliwa ko. Ang mga lugar na iyon ay para lang sa mga pinaglaanan ng aking Ama. Nang malaman ng 10 tagasunod kung ano ang hiningi ng magkapatid, nagalit sila sa kanila. Kaya tinawag silang lahat ni Jesus at sinabi, alam ninyong ang mga pinuno ng mga bansa ay may kapangyarihan sa mga taong nasasakupan nila. At kahit anong gustuhin nila ay nasusunod. Ngunit hindi dapat ganyan ang umiral sa inyo.
Sa halip ang sino man sa inyo na gustong maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sino man sa inyo na gustong maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Maging ako na anak ng tao ay naparito sa mundo, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at magbigay ng aking buhay para maligtas ang maraming tao. Pinagaling ni Jesus ang 2 bulag. Nang papaalis na sa Jericho si Jesus at ang mga tagasunod niya, sinundan sila ng napakaraming tao. Samantala, may 2 bulag doon na nakaupo sa tabi ng daan. Nang marinig nilang dumaraan si Jesus, sumigaw sila, "Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa amin." Pero sinaway sila ng mga tao at pinagsabihang manahimik. Ngunit lalo pa nilang nilakasan ang kanilang pagsigaw, "Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa amin." Tumigil si Jesus, tinawag sila at tinanong, "Ano ang gusto ninyong gawin ko sa inyo?" Sumagot sila, "Panginoon, gusto po naming makakita." Naawa si Jesus sa kanila, kaya hinipon niya ang kanilang mga mata. Agad silang nakakita at sumunod kay Jesus.